So gusto niya daw po kayo tatay sampahan ng kaso. Gusto niya daw po kayo makulong tay. Sasampahan niyo ng kasong kidnapping dahil dinala itong dalawa sa Bicol. May paalam ba? Wala? Mayroon naman po. O bakit magiging kidnapping tay kung ipinagpaalam po sa inyo? Wag mo na lang sampahan si Papa ng kaso, walang mag-aalaga sa amin. August 10, araw ng linggo. Kami ay nagpasya ng aking team na muling bisitahin si Nikki dito sa bayan ng Rosario, Batangas. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. Guys, welcome back sa channel natin at sa lahat ng mga manood taga-subaybay. Kamusta kayong lahat? At nandito na tayo ngayon sa bayan ng Rosario. Bisitahin natin sila Nikki guys. Kasi ngayon ay araw ng linggo, so nandito sila. Hi Nikki! Happy tayo Nikki! Kamusta ka Nikki? Okay lang po. Okay naman. Si Luke, kamusta si Luke? Okay lang. Ang gwapong-gwapong si Luke. Ayan. Si Papa nyo, nasaan? Nasaan si Papa? Ay, nandiyan pala. Oh, kamusta ang walang pasok, Nikki? Okay lang po. Okay naman. Anong pinagkaabalahan nyo ngayong araw? Ha? Wala? Assignment? Walang assignment? Wala po. Wala rin. Oh, grabe yung sipag ni Luke. Nakapaghanda agad ng upuan. Kumain na ba kayo, Nikki? Kakain lang. Tay, kamusta po? Okay naman po. Nagkain na po kayo, Tay? Opo. Anong ulam nyo, Tay? Yung nilagang gabi po at saka tuyo. Pwede palang nilaga ang gabi? Yung Pwede pala yun? yung gabi niya. Ha? Oh, dahan-dahan tayo, dahan-dahan. Yung gabi niya. Okay, pwede palang ilaga ang gabi. Guys, hindi ko alam Ang alam ko lang dyan, sinampalukan tapos ginataan. So, meron pa palang isang opsyon. Ano ngayon ulit tay? Nilaga? Sinigang. Sinigang? Opo. Oh, Nikki, upo ka Nikki. Okay guys, so isang napakainit na tanghali ang pagbisita natin dito kala tatay at ngayon nakamotor lang kami. Na-enjoy naman namin kahit na sobrang init talaga sa balat, okay lang. At least mabilis kami na nakakarating sa gusto namin puntahan. Kaya nga ngayon ang nakaset talaga namin is makagawa kami ng 5 vlog kung kakayanin namin ngayong araw. Maaga pa guys, ano pa lang, alauna pa lang. So matagal-tagal pa yung oras para makagawa kami ng maraming vlog ngayon. So dito ako ngayon kala tatay. Kamusta ka po tay? Okay naman po. Okay naman. Si Nikki, kamusta? Si Luke, ang napakagwapong si Luke. Okay lang din po. Okay lang naman. Kamusta naman ang pag-aaral ni Luke nitong isang buong linggo? Okay lang po. Nagkaroon ba ng absent? Hindi po. Wala? Opo. Oy, very good. Si Nikki naman? Wala pa din po akong absent. Wala pa rin absent. Maganda kung ganun. Okay, pero tay, ngayon ba wala po kayong trabaho? Wala po. Wala ngayon. Nasaan ang mga alaga mo? Yan po yung isa. Okay. Nasa initan po yung tatlo. Yung tatlo nasa initan. O tatay, ganito. Dapat nung nakaraan, 'di ba? Dapat sabi ko pupunta kami ng DSWD. Opo. Para malaman namin kung ano naging rason kung bakit kayo tinanggal. Opo. Ang problema natin, tatay, hindi niyo po sa akin ibigay yung kumpletong pangalan niyo. Opo. Kaya hindi ko tatay alam kung sino yung i-inquire ko doon sa DSWD. Oh, kaya ngayon tatay, ano ulit ang buong pangalan mo? Romney De Castro Rosales. De Castro pala kayo, tay? Opo. Okay, may side din kasi kami ng De Castro sa family namin. Oh, kayo pala ay si tatay Romnick De Castro. Okay. Rosales. So ngayon wala na tayong wala na tayong reason para hindi pumunta kasi nandiyan na sa video natin. Pwede nating rewind diyan para malaman natin kompletong pangalan ni tatay. So dapat tatay ngayon may update na kami.
Kaso nga lang, ayun, hindi nga namin alam yung buong mong pangalan. Naghahanap ako ng pwede kong makontak para matanong ko kung ano yung buong mong pangalan. Kaso nga lang, wala akong mahanap. Opo. Pero tay, itong inulam ninyo ngayon, ano po ba yan? Hinihingi lang o binibili pa? Hindi na po, tinatanim ko na lang po. Tanim mo yan? Opo. Oh, galing naman ni tatay. Pag may tinanim, aanihin talaga. Ano ba ang buti yung mga bata kumakain yan? Opo. Yan po ang aking sinik niya. Dito po yung sabaw lang. Sabaw lang kay Luke. Kay Nikki kumakain si Nikki. Opo. Tapos ano pang nai-partner ninyo sa gabi? Anong ka-partner? Yung pong hawat po minsan. Hawot. Ano yung hawot sa hindi nakakaalam? Anong ibang tawag doon? Tuyo. Ayun. O dito kasi sa Batangas nga ay hawot. May kanta nga niyan eh. Alam mo ba yung kanta niya, Nikki? Hindi po. Hindi mo alam. Ikaw tatay, alam mo yung kanta ng hawot. Hindi po. Ikaw, Luke. Hindi. Oh, taga Batangas kayo, hindi nyo alam. Ako hindi ako taga dito pero alam ko. Taga Bicol ako. Pero alam ko yung kanta ng hawot. Yan yung hawot ang ulam. Yun ba yun? Hawot ang ulam. So, tatay, may iba muna ako. May napag-isipan na po ba kayong pwede nyo maging negosyo? Wala pa sa ngayon. Wala pa sa ngayon eh. Wala pa sa ngayon. Ikaw ba, Nikki, wala ka bang may sasuggest kay tatay na pwede niya maging negosyo? Wala. Ha? Wala kang maisip. Sa murang edad, siyempre, medyo hindi pa alam ni Nikki yan ay. Okay. Pero, nagpunta ako din dito, tay. Kasi nga, may sadya talaga ako sa'yo, tay. Ganito po, tay. Bali yung asawa niyo po, nag-message po sa amin ulit. So, gusto niya daw po kay tatay sampahan ng kaso. Ano po ang ikakasa sa akin? Hindi ko po tatay alam sa kanya, pero gusto niya daw kayong sampahan ng kaso. Oo. Gusto niya daw po kayo makulong, tay. Walang kung gusto niya di ako lalaban. Wala mo na akong ginagawang masama sa kanila eh. Bakit kayo gustong sampahan ng kaso, tay? Ano sa tingin niyo? Hindi ko alam sa kanya. O, Nikki, yung papa mo gusto daw ipakulong ng mama mo. Ayoko po. Ha? Ayoko po. Payag ka bang makulong papa mo? Ayoko po. O, gusto nga daw ng mama mo. Ano masabi mo dun? Huwag na lang. Ha? Huwag na lang. Pakiusapan mo yung mama mo sa camera. Ma, huwag mo na lang sampahan si Papa ng kaso walang mag-aalaga sa amin. Hinta na. Binibiro lang. Joke lang, Nikki. Joke lang. O, tahan na. Hindi, tinatry ko lang si Nikki kung gaano niya kamahal yung tatay niya. So, ayaw niya talaga mapalayo sa kanya. So, hindi talaga natin ito pwedeng maisama para mapag-aral. Ako, ito nga lang, wala pa nga umiyak na si Nikki. Joke lang, Nikki. Apar tayo, Nikki. Tana. Joke lang, ha? Biro lang. Hindi, gusto ko lang kayo ay bigyan ng konting alam mo yung konting intense. Joke lang, tay. Joke lang, apre tay. Konting kabasa. Konting ka pa sa dibdib. Hindi, biro lang, tay. Wala namang ganun. Ang gusto ko po talaga sa inyo, tay, itanong, kaya po ako nagpunta dito, ay, tatay, kayo po ba ay willing po na mapagamot namin? Mapacheck up natin yung mata ninyo. Galing napatingin na po sa akin to. O ano pong sabi ng doktor? Sabi po ng doktor, wala na daw pag-asang luminaw ang mata ko. Ano po? Mamatay na lang daw pong malabong mata ko. Ay, grabe naman yun. Sabi po ng doktor, nung napacheck up pa rin po namin eh. Pero tatay, ano ba, ito po tatay, yung panginginig ng katawan mo, kamusta? May magagawa pa ba tayo? Yan po, hindi ko alam eh. O kahit man lang kung wala na pag-asa yung mata ni tatay, guys. Hindi yung pangatawan ko, kung
kung meron pong pag-asa, yun, napakaganda. Oo, tay, kasi Opo. tingin ko dyan, tay, baka bibigyan kayo ng pampakalma ng mga muscle ng katawan nyo kasi Opo. out of control yung muscle niyan, kaya yung ganyan. Kaya Opo. gumagalaw siya ng kusa. Opo. Out of control yan, may mga baradong ugat, ganyan. Yung muscle hindi makontrol. So, pwede yung pwede natin yung magawang pa siguro ng paraan. Pag-pray natin, wala namang masama. No, tay? Gusto mo ba tayo, mag-schedule tayo ng check-up mo? Pupunta tayo ng kung saan man dyan meron. Opo, yun nga pong gusto ko po. Gusto mo yun? Okay, sige. Next week, pupunta po kami dito, susunduin ka namin para ipa-check up ka po namin. Nanay, kayo po ba? May alam kayo tungkol na check up ba yung panginginig niya ng katawan? Hindi pa. Okay lang ba sa inyo pa-check up namin si tatay? Baka pwede nating may paggamot. Kasi yung mata niya daw, wala nang pag-asa na luminaw. Pero yung panginginig ng katawan niya, pwede pa natin magawan niya ng paraan. No, Nay? Okay, ikaw ba, Nikki? Pahay ka mapacheck up si Papa mo? Opo. Gusto mo pa ba siyang gumaling? Opo. Di ba? Mas marami na si Papa mo magagawa kahit malabo yung paningin niya kapag hindi na nanginginig. Di ba? Opo. Okay, so sige. Next week tay, mag-ready ka lang dahil isang araw. Dito ka lang naman, di ba? Pwede ka naman dito ipasundo kung sakali mang naglalagay ka doon ng baka sa malayo. Pupunta kami dito, wala lang kasiguraduhan na araw, pero next week sigurado yan. Ha? Linggo na ngayon, so Lunes sa bukas. Itong darating na linggo na ito ay isang araw dyan susunduin ka namin dito para may pa-check up. Okay ba sa yun? Opo. Okay, so nandito naman guys ang Team Marcos para si tatay ay unahin natin siya. Guys, unahin natin yung kanyang sakit kasi naniniwala ako hindi pa huli yung lahat para sa panginginig ni tatay. Kapag naayos to guys, marami na si tatay pwedeng gawin, di ba? Kasi ito nga yung nagiging sanhi daw minsan kung bakit si tatay natutumba din kapag may sunong-sunong siya, ganyan. Kasi hindi makontrol yung katawan nanginginig kasi yung katawan. Natutumba lang, walang tala, yung pumidala. Tinan nyo. So, mahalin natin, mabago pa natin yan. No? Okay, so, matanong ko, nag-contact na po ba sa inyo ang misis mo? Hindi po, yes, sana ko Sa'yo, lang Nikki, naman nag-contact sa'yo nung nakaraan, hindi? Nag-contact. O, kamusta? Ano na pag-usapan ninyo? Hindi ko po nasagot. Gawa na po naka-charge. Tsaka po wala kaming load. Tumatawag sa'yo. Tapos hindi mo nasagot. Opo. Ngayon, hindi ka na nakatawag sa kanya, naka-call back kasi nga wala kayong load. Opo. Yan po, mukhang batang yun naman po yung pinahiram ko sa kanya eh. Ang sabi ko lang po, huwag lang akong dadalhin sa bahay nila. Hindi, kung gusto ipasyal ho. Mabait din si tatay, At guys. huwag lang dadalhin sa kanila, sabi ko. Mabait si tatay. Isipin nyo, okay pa sa kanya na ipahiram minsan sila Nikki. Ipasyal. Yun nga po dalawang hindi dala sa Bicol ng isang linggo. Ano, dinala lang? Hindi lang po. Dinala sila ng Bicol? Opo. Hindi, may pagpupulong naman po kami sa barangay. May pagpupulong kayo para sa usapin na Kung sakaling hindi mapabalik ang dalawang ito, sasampa namin ng kasong kidnapper. Ay, ganun. Opo. Sasampahan nyo ng kasong kidnapping dahil dinala itong dalawa sa Bicol. May paalam ba? Wala. Mayroon naman po. O bakit magiging kidnapping tayo kung ipinagpaalam po sa inyo? Ay kung sakali pong hindi Kung sakaling hindi ibalik. Naipabalik sa akin ng tamang araw. Opo. So, anong nangyari sa Bicol, Nikki? Wala naman po. Hindi naman kayo doon something na nasaktan, ganyan? Hindi po. Okay, alam ko naman, mahal naman kayo ng nanay nyo, di ba? Kahit na ganito yung nangyari, mahal naman kayo ng nanay ninyo. Isang linggo kayo doon sa Bicol? Opo. Ay, ganun. So, sinong kasama ninyo ng mama mo? Yung pong mga kapatid niya, tsaka po yung pinsan namin. Kasama niyang umuwi? Sino ang nandoon na inuwian niyo sa Bicol? Ang lula po namin. Lula, yung mama ng mama mo? Opo. Kamusta naman sa Bicol? Okay lang po. Masaya ba doon? Maganda ba doon? Or ano? Masaya naman po. Masaya naman. Okay, so tatay, buti na lang naibalik naman ng tamang araw. Opo. Grabe. Baka naman gusto niya lang din talagang. Ibig sabihin, bago kayo po pumunta ng Bicol, nag-usap muna kayo sa barangay. Opo. Na kung hindi maibabalik ng ganung araw, magsasampa kayo ng kaso. Opo. Bakit naman po kayo, anong naisipan niyo at pumayag naman kayo na maidala sa Bicol?
gawa po ng mga, yung kanyang mga kapatid, parang nakikiusap rin, tsaka yung kanyang ina, nakikiusap rin sa akin, napasamay ko daw, wala, magkagawa. Gusto ko, sige, kung gusto rin nyo at saka kung ano man, may tiwala naman ako sa inyo Bait ni tatay, ano? Isipin nyo kahit na gano'n na. Yung time na yun, may asawa na siyang iba. Yung mga panahon na yun. Okay, meron na po. Kahit na alam mo yun na si nanay din may iba na siyang family that time, okay pa rin sa kanya na ipagkatiwala yung anak niya na ipahiram dun sa kanyang kanilang mga magulang nila, Nikki. Sa totoo lang, ilang taong ka na ulit, Nikki? 11 po. 11. Ikaw naman? 8 po. 8. So sa gantong ano nila, dapat talaga ito yung custody nila nasa nanay. Pero dahil nga din siguro sa nakagawa si nanay din ng ganung bagay, kaya hinayaan niya rin na nandito kay tatay. At saka alam niya rin siguro yung sitwasyon ni tatay na hindi malabo yung mata, kaya hinayaan niya rin na nandito yung mga anak niya. Pero tatay, sa totoo lang, yung edad ng mga anak niyo, alam ko yung custody niya nasa nanay pa talaga yan kapag kaganyan. Pero okay naman. Ano? Opo. Kasi pumayag din naman siya na nandito sa iyo. At saka po, narito pa nga meron na siyang Okay, saka nabasa ko yung mga comment niyo guys na oo nga naman, malabo na si nanay dito bumalik kasi may sarili na rin siyang pamilya. Tanggapin na natin yun, di ba? Tanggapin na natin yun kasi nga mukhang malabo naman na talaga na mangyari yun, na makabalik pa siya dito, di ba? Okay, bago tayo magpatuloy tayo, meron ako sa yung gustong ibigay. Hanapin ko lang sa cellphone ko. Siyempre, kailangan baka kinakailangan din mabanggit natin yung pangalan. Tatry kong hanapin. Papakat ko muna tong camera, itong video para mahanap natin. Okay? Cut muna tayo. Okay guys, so ito nahanap ko yung nagpapaabot din kala tatay. Iabot din natin sa kanila. Siyempre, ito yung isa, nagpadala siya nung noon pa, nung nasa Bicol pa yata kami nito, di ko sure, o pauwi pa lang kami nito. So hindi ko lang naiabot kay tatay nung nakarang kasi nga gusto ko hanapin muna namin yung conversation para malaman ko kung meron nga ba talaga. So meron nga, nahanap ni Commander. So nag-message naman ako sa kanya, may mga pamanhin na hindi ko agad naibigay nung nakaraan. Kahit na hindi siya nag-update, ako na lang nag-update sa kanya na yung pinabibigay niya, ngayon ko pa lang din may bibigay. Tapos meron pang isa kay Sir Ferson. Ayan, kay Sir Ferson, maraming salamat po. Tay, ibukan mo po yung palad mo, tay. Meron siyang ipinabibigay ito kay Sir Ferson. Itong unahin ko, 1, 2, 3, 4, ha? 4,000 pesos padala po yan ni Sir Ferson. Tapos ito po ay para naman kay ma'am. Hindi ko mahanap yung conversation namin pero hindi yata siya nagpapabanggit. Pero alam kong alam niya na po ito dahil nag-message ako sa kanya. So ito tatay, 1, 2, 2,000 pesos para po yan doon naman kay ma'am na nagpaabot sa atin, si sponsor natin. So tayo meron po kayong 6,000 pesos para makatulong sa pagpasok din ng mga anak mo at sa inyo pong pang araw-araw dito. So ano tayo gusto mong sabihin sa mga kababayan natin na kahit hindi man natin sila kilala, hindi natin sila kano-ano, handa silang tumulong po sa inyo. Ma'am, sir, maraming salamat po sa mga pera niyo bibigay sa akin. Napakalaking bagay po sa amin. Mabuhay tulong po para sa trabaho mga anak. Tama ka nakikita kasi nila tatay yung sitwasyon. Salamat. Wala po nga naman tayo. Wala po naman, yan po tatay ay deserve nyo. Nakita ng Diyos na kailangan nyo ng tulong. Kaya po kami din siguro pinapunta dito. Tana tay. At yan tayo ay gamitin mo sa sa pang-allowance ninyo, ha? Maunawaan naman ng sponsor po yung yung pasasalamat po ninyo sa kanila. Ano tay? Okay, wala po naman. Ikaw, Nikki, ano gusto mo sabihin sa mga tumutulong? Salamat po sa mga tumutulong po sa amin. Okay. At sana marami pa rin silang taong matulungan na kagaya nyo, no? Oh. At sana pagpalain pa din sila ni God para na sa ganun may pagpatuloy nilang pagtulong, di ba? Opo. Ikaw, Luke, ano gusto mo sabihin, Luke? Maraming salamat po.
Maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat na nakakaunawa sa kalagayan ni tatay, no? Tatay, ganito, ano po ba yung kakulangan din dito sa bahay ninyo para po alam namin? Ano po ba yung mga wala sa inyo dito? Gamit o like bigas, groceries, ano po yung mga wala sa inyo? Ano po ba ang hilig ninyo? O ano ba ang hilig ng mga bata? Sa umaga, ano bang kinakain nila? Bago pumasok? Kanin po at gatas. Kanin at gatas. Opo. So, pwede kaming sigurong mamili ng mga pwede nilang pang almusalan. Kayo ba tatay, may ref ba kayo dyan? Wala nga po. Wala kayong ref? Opo. Okay, so pwede kasi sana natin silang bilan din ng mga frozen like chicken, mga beef, ganyan. Tapos mga pang breakfast, hotdog, mga ganyan, tosino. Pwede sana natin mag-stockan sila ng ganun para itong mga bata before school meron silang nakakain na maayos-ayos. Marami po kaming rep. Kaso lang isa sa mga kangga. Nasa kapitbahay ang rep ninyo. Opo. Doon ang rep nyo, ang layo ng rep nyo, tay. Maiba ako, tay. Ito po bang bahay ninyo, may kuryente po ba kayo dito? Meron po, hindi lang po ako nagbabayad ng kuryente, ang inay po. Ang nanay. Okay, tatay, marami nagko-comment sa atin. Baka daw po marahil kaya kayo tinanggal sa purpose ninyo dahil po kayo ay hindi umattend ng meeting. Ay, hindi nga po makatid eh. Kasi talagang ganun daw po yun. Hindi po, nahatid mo naman po tuwing may meeting ang inay. Nayalay po kayo na, may tatanong po ako sa inyo pasaglit para po malaman na. Patabihin mo dyan si Luke, patabihin mo dito ka sa kay ate mo. Paupuin mo dyan si nanay, dali. Dito ka muna. Nanay, may tatanong lang po ako sa inyo, nanay. Nanay, bilang kayo po ang umaten po sa meeting dito kay tatay, ano po ba yung sabi sa inyo? Okay lang ba talaga na kayo ang umaten ng meeting sa kanya noon pa man? Okay po. Anong sabi nila? Pwede na lang daw po namang ako kung hindi talaga kaya nito. So, ibig sabihin, nanay, sa madaling salita, wala po tayong problema about sa pagmi-meeting? Hindi siya magiging dahilan para tanggalin ba si tatay? Nung pinaliwanag po sa akin nung namumuno diyan sa Rosario ni ma'am na binasa po sa akin yung kauna-unahan na Swede ng asawa nito. Yung pong mga purpose sinusuwede. Ngayon po ay binasa po ni ma'am sa akin ang mga sagot ng asawa nito sa Swede. Ano po ang nilalaman ng mga sagot? Ay ang nakalagay po yung kinikita niya at saka niya, pareho silang nagtatrabaho noong pang-una na pareho sila may trabaho. Malaki pong halaga ang nakalagay doon. Kinikita nila? Kinikita nila mag-asawa. Oh. Tapos, ang sabi, nangungupahan daw sila ng bahay. Ay, ganun. Gayon po ang sabi, dahil binasa po sa akin yun, Okay. sinuwede ng asawa, sa asawa nito, binasa po ni ma'am sa akin. Naku, Yung tapos? kauna-unahan na suwede sa kanya, nung makapisan pa sila. Oo. Ano pang meron? Ano pang nilagay? Ayun po nga, naupa. Tapos, hindi daw po sa mintoong bahay. Okay. So, nangungupahan ang sinabi nila. Nangungupahan. Pero sila ba dito nangungupahan? Ay, hindi naman po. Binigay nga po ito sa kanya ng inay ko. Okay. So, hindi sila nangungupahan sa madaling salita. So, ang nangyari pala dito, guys, may possibility talaga na alisin din talaga sila kapag may nag-audit, alam mo yun? Kapag nag-audit sila ng background ng mga beneficiaries, tapos makita nila na ito, ang laki pala ng kinikita nito, tapos kaya pang mangupahan, possible alisin talaga yun, guys, kapag ganun, di ba? Kaya ang maganda niya, nanay, dapat ay pag pumunta kami doon, sabihin na baka pwede pang maihabol na may update, may update yung totoong sitwasyon nila na hindi naman talaga ganun. Tatay, ganun pala nangyari sa inyo. Yung pila pala ng misis mo mali-mali. Hindi. Imbis na magpaawa tayo siguro, mas inangat pa niya yung sarili ninyo para lang magmukhang Siguro. ang purpose tulong yun. Paano tayo tutulungan kung nakikita nga naman ng gobyerno na tayo ay may sapat sa buhay? Di ba, tay? Opo. Grabe.
Okay, sige tayo kayo mag-alala. Subukan namin best namin, ha? Opo, Okay. Wala pong ano man. Sige tatay. Oh, Nikki, tatarin namin na may balik kayo sa purpose. Subukan lang naman namin makiusap. Makikiusap kami. Ano, hindi kami para makipag-away sa DSWD. Kami makikiusap. Baka pwedeng magawa ng paraan or maimbestigahan, no? Opo. Okay, gusto mo ba may balik kayo sa purpose? Opo. Nakakatulong ba sa inyo ang purpose? Opo. Nakakatulong. Kaya sana may balik sila kasi deserving sila, guys. Sobrang deserving nila. Kahit bisitahin nila dito sila tatay, hindi basihan yung may simentado silang bahay, guys. Kasi hindi naman nababase ang yaman ng tao sa pag may malaking bahay. Nababase ang yaman ng tao sa negosyo. Kapag marami ka ng negosyo, masabi ko na mayaman ka. Di ba? Pero kung ikaw ay may sirulaang simentadong bahay pero wala ka naman pera, hindi po yung masabing mayaman. Kaya wag po natin basihin sa tinitirhan unang-una. Ang pagbasihan po natin ay yung estado nila sa buhay, kung paano sila kumakain sa araw-araw, saan nila kinukuha yung pangkain sa araw-araw. Di ba? Yun dapat. Okay, so sige Nikki, ngayon pupunta muna kami, ha? Binisita ko lang kayo para malaman ko yung pangalan ni tatay at may abot ko sa inyo yan. Tapos makamusta ko kayo. Ha Nikki? Opo. Magpakabait ka, ha? Ha Nikki? Opo. Alagaan mo tatay nyo, alalayan nyo. Tay, ha? Opo, salamat po. Wala Ano pong marami. Walang ano man tay. Sige, magpakabuti lang kayo at ibababa din sa inyo ni God yung blessing. Ano? Salamat po. Okay, kapre tayo. Look, anong masabi mo sa kapangalan mo ngayon? Nagka-camera sa'yo. Ha? Sabi mo, Tukayo. Sabi mo. Tukayo. Si Tukayo, Luke. Oh, ayun, paras kayong gopings. Ano? May apiran mo si Luke. Ano? Oh, sige tay. Ngayon ipupunta muna kami, ha? Opo. Salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat din po. Wala po naman. Okay. So, Pag-merienda muna kayo. naku, nanay. Kahit inumin na lang po, sapat na sa amin. Okay, sige. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa amin, sa mga vlog namin. Napabisita na tuloy kayo sa amin. So, salamat sa pagsama nyo sa vlog na ito. Mahal po namin kayo. Salamat sa sponsor nila tatay at sa iba pa. Maraming salamat ulit. God bless po sa inyo. Open kami for donation para sa kanila. Click nyo lang sa description. Nandyan yung link ng aming Facebook page kay Commander. Pag di kayo makamessage sa akin, kay Commander try nyo. Ayun, maraming salamat po. Muli, mahal na mahal namin kayo lahat. God bless sa inyo. One more time.